Hello mga pangga! For today's vlog ay gagawa kami ngayon ng ice cream. So yan yung mga ingredients na aming gagamitin. Gumawa nga pala kami ngayon ng ice cream dahil yung baby ko nagmumuryot. Wala daw siyang kalaro dahil iniwan daw siya ng ate niya, yung pamangkin ko. So ngayon, naisipan ko gumawa na lang kami ng ice cream. Oh yes, iwan ako. Iniwan ka ni ate? Apo, Saan pumunta si ate? doon, bahal teacher. Ba't ka umiiyak? Doon, tuko doon. Gusto mo pumunta kay ate? Apo, bahal teacher, tuko ko doon. Wala ko walo. At ayan, napanood nyo naman kung gaano kamuryot yung baby ko dahil wala daw siyang kalaro. Kaya naisipan ko nga na gumawa na lang kami ng ice cream para na rin banding namin mag-ina. At siya na nga yung pinagbubuhos ko dyan ng mga ingredients. So, bali 2 Nestle cream yung gagamitin namin. At ayan, binubuhos na nga ng baby ko. Ang una nating gagawin, ang Nestle cream. At ayan, tapos na niya isalin yung 2 Nestle. Ngayon naman, isahalu-haluin ko na muna ito hanggat sa maging okay na yung Nestle cream. Halu-haluin nga natin hanggat sa mapagod tayo para hindi puro sila na lang yung napapagod sa atin. Charing! After ko nga haluin dyan yung cream, isusunod na natin ngayon yung condense. At ayan, binubuhos na nga yan ng baby ko. Mga pangga, wala nga pala ako dito ginamit ang mixer dahil yung mixer namin is umiinit. Natatakot naman ako na sumabog, lalo na kasama ko yung baby ko sa paggawa ng ice cream. Mas mapapabilis nga ang paghalo at mas dodoble yung cream kung gagamitan nga ito ng mixer. Dahil nga mga pangga, hindi kami dito gumamit ng mixer kaya minano-mano ko na lang ang paghalo. At talaga namang sinisipat pa ng baby ko yung lata kung may laman pang gatas. So ayan, binubuhos pa nga niya maigi kung may laman pa. Talagang walang sayang dito sa baby ko. At ayan, okay na daw. Yung baby ko na nga pala, yung pinaghalo ko para naman nalilibang siya. At mukhang nag-i-enjoy nga ang baby ko sa paghalo. Okay lang yan baby, para sa susunod ikaw na mag-isa ang gagawa. Mas maganda nga mga pangga na habang bata pa sila ay natututo na sila sa ganitong gawain. Ang susunod natin gagawin mga pangga ay etong dark chocolate. Eto nga pala ang pinili kong chocolate kasi hindi naman to ganun katamis. Kaya perfect na perfect din to kainin ng mga kids ninyo. Lulusawin ko nga pala itong dark chocolate at dahil naiinip na nga yung baby ko, okay na yung ganitong texture. Malulusaw na din to pag hinalo natin. 2 kutsara nga pala ang kinuha ko dyan. Then, hinalo-halo ko lang hanggang sa maging okay. Hanggang sa mawala yung buong-buong chocolate. Okay lang naman kahit hindi nyo haluin mabuti para pag kinakain nyo may buong chocolate. Ako kasi hinalo ko mabuti para maging chocolate ang kalabasan dahil yun nga ang request sa akin ng baby ko, chocolate ice cream. After nga natin maghalo, pinadurog ko yung baby ko ng butter cookies. At yan yung lalagyan natin ng ice cream. Pinahugas ko nga pala dyan ng kamay yung baby ko bago ko ipadurog yung butter cookies. At ayan, okay na yung ganito, tsaka na natin lalagyan ng ice cream sa ibabaw. Huwag masyadong puniin ang paglagay ng ice cream dahil maglalagay pa tayo ng toppings sa ibabaw. At ayan, okay na yung ganito. Ang isusunod ko naman ay ang dark chocolate almonds. Dudurug-durugin ko lang yan at yan yung ilalagay natin sa harapan niya. Syempre, sasamahan natin yan ng butter cookies. Sabi ko nga dyan sa baby ko, putol-putulin niya yung butter cookies bago niya ilagay sa harap. Siya na nga yung pinag-design ko dito, kahit anong design, okay lang, basta lasang ice cream. At ayan, tapos na niya ilagay yung butter cookies, ngayon naman isusunod niyang ilalagay yung chocolate almonds. Hinahayaan ko nga lang dyan yung baby ko na maglagay ng chocolate sa ibabaw. At kahit anong itsura ang kalabasan ay okay lang. At ayan, tapos na nga niya ilagay yung mga toppings at ganito yung naging itsura. Okay na nga yung ganito, kaya ilagay na natin sa ref para maging ice cream na. Syempre, wag natin kakalimutang takpan. At dahil may natira pa tayo, ay maglalagay pa tayo dito ng ice cream. Syempre, yung baby ko ulit ang magdi-design nito. At ayan, inuumpisahan na nga niya ang paglagay ng butter cookies sa ibabaw. At dahil may chocolate pa akong natira dito, ito na lang yung ilalagay ng baby ko sa ibabaw. Inuumpisahan na nga niya ang paglagay ng chocolate sa ibabaw. At ito na nga ang itsura ng kinalabasan. Kahit ano namang design ng kalabasan ay okay lang kasi bata naman ang gumawa. Ang mahalaga pa din ay ang lasa nito. 12 hours later. At ayan, check natin kung okay na ba yung ginawa nating ice cream. Ayan mga pangga, naging ice cream na siya kaya pwede na natin itong kainin. Natutuwa nga ako dito kasi ganitong ice cream yung gusto ko, yung pag kinukuha mo palaban. Hindi katulad kahapon na hindi siya ganun katigas kaya para siyang yogurt pag kinain. Kaya mga pangga, mas maganda na patagalin nyo muna siya sa ref kahit 5 to 10 hours lang para makuha nyo yung ganitong texture ng ice cream. Mga pangga, yung lasa nito, lasang dark chocolate. Ang maganda dito, hindi siya ganun katamis. Kasi yung dark chocolate is hindi naman siya gano'ng katamisan. Pwede nga siyang kainin ng mga nagda-diet, ganun. Nagbabalance talaga yung tamis tapos yung pagiging dark chocolate niya. Kaya maganda rin talaga na dark chocolate yung nilagay ko dito para hindi siya sobrang tamis. And ayun, sakto lang yung lasa niya at
Yung butter cookies naman, para siyang style graham pag kinain mo. Then, smooth pa din naman siya pag kinain. At ganito naman ang magiging itsura kapag hindi nyo siya pinatigas ng matagal. Ice cream pa din naman siya pero hindi siya ganun katigas. Para siyang yogurt pag kinain. Kaya mas maganda mga pangga na paggagawa kayo ng ice cream ay kinabukasan nyo na lang kainin para maganda yung kalabasan. Pero nung tinikman nga namin ito ay okay lang. Para siyang ice cream graham pero cookies yung nilagay namin sa ilalim. Atinta? Yummy. Atinta? Hati tayo. Ha? Hati tayo dyan. Kuha ka pato. Kuha pa ako ice cream? Pato. Bakit? Hindi, sure na tayo dyan. Kaya ako. Yeah? Sarap? Kain ka. Thank you for watching mga pangga ko.